I come to gather nations of every languages. They shall come and see my glory. Isaiah 66 verse 18. Ang title, The World for Christ. Happy the nation, those God is the Lord. Psalms 33:12. Take a look at any country in the world today. Many things are not quite right. You will encounter lots of crime, grime, and slime. Crime such as murder, robbery, kidnapping, rape. There is crime, especially the unprecedented pollution of our environment. No? Kuan kayo na, dili good quiet, no? Katong nga country. Tanan nga country. No? Nang pagpatay, pagpangawat, robbery, snatchwa, kidnapping, no? Nang kuan. So, daghan kayo pollution sa environment. And then there is the slime corruption in government, no? Sex in media, people with polluted minds, no? Corruption sa gobyerno, o diri sa about sa mga pakikilawas diri sa media, no? Kanang porno, diligid na siya unta, pero naindag na mga ligya ana na people with polluted minds, kanang polluted minds sa hugaw kay paghuna-huna. So dapat iris na polluted mind. Most people in such countries are unhappy. So dili gid malipayon. They say how things are going but feel helpless in rectifying the situation. Many have lost confidence in the institution of government. So dili kita wala dili na makakumpiyansa ba sa government taturon basta kung mga lugar ba kay daghan na kayong mga kahugawan, no? Dili na ta confident, no? Dili na kay ta kuan, wala na ta mo, di na kay ta makasalig ba sa ato ang paligid. Dito siya gag in the justice system. So kanang justice ba ng pamalaod, and even with the church, diri punta sa church, there is a lot of frustration and depression, leading a few to even take their own lives. Hindi pa yun bagkapod na ikaw na wala ba ka na depressed, frustrated, wala ka na frustration. The final solution. So may final solution na to ani. Governments and well-meaning individuals and institutions have tried to make things better. So kana day din han kuana kinala sa matag usa gid unta nato maningkamot ang mo try better. Atay buhaton nga maayo ba? New programs and innovation approaches are attempted. Some succeed, but by and large, the world continues to plunge deeper into darkness and misery. Miserable king kinabuhi ba no? Sa angit-ngit. So, wala kita mga Kristohanon na unag luwas sa Ginoo nga naatay buluhaton para nga ato na sila nga makangker, no? Madala nato sila ngadri sa Ginoo. Only one thing will ultimately work. People need to turn back to God and truly become His. So, ganun tinud-anay ba? Atong gitaron sila, ato silang panguanon.
ato silang dadong di sa Ginoo. Kita nga magigiluwas una sa Ginoo. Natay buluhaton, dako katay buluhaton, dili kay gamay ra tag buluhaton, natay buluhaton. Maningil ang Ginoo nimo ana. Kung dili ka mobuhat nga na, maningil ang Ginoo. As the psalmist says, happy the nation whose God is the Lord. Psalms 33:12. No? Malipayon ang nation, mga katauhan ba? Malipayon kung ang Ginoo maoy atong Lord. If we want to be happy, we need to turn to God and enthrone Him as Lord of our lives. So, gusto ka malipayon, natulog sa Ginoo. Turn back, Ginoo. Ano di ay, ang nangalagad sa Ginoo? Malipayon. Glory to God. Ano man, bisa na ako yung mga kasakit na ang Ginoo may muhap-uhap anak. Tulo siyang pulong, muna atong kuptan. Natay pulong kuptan. Pulong sa Ginoo. How can nations turn to God? Ang katawhan ba, nation, no? Saan pagbalik dito sa Ginoo? This will happen as renewed Christians continue with the work of evangelization and making disciples. So, kita ang gitahasan sa Ginoo para ang uban makabalik o ngadto sa Ginoo. Kita ang musnats nila. Balik ito sa Ginoo himuon ng disciple. It is simply a question of bringing more and more people under God's dominion. So ang Ginoo gi magdominar ana. Ato silang kabigon para ang Ginoo mo dominar ni ana. No? Gitigaan tag tas sa Ginoo, gitigaan tag kuan sa Ginoo. Buluhaton. Kay kung ang ato ra kagaling tan-awon ba. Kay kabalo na taon sa ang kaluwasan. Nya di ta mosulti. Ay kung na, kung ikaw nagiluwas sa Ginoo, nya dili ka mosulti, maluwas pud ka. Na, ay gipagtugot nga dili ka malangit kay tungod kay tungod sa wala ko kanituman. Tuman gyud na manang tay paghunong sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Natay mga adlaw nga mosangyaw sa Dios, mosangyaw ngadto sa mga katawan para sa Ginoo. No? Kada sa tay inadlaw-adlaw nga trabaho. So, yung anak lang, no? Anang tinabangay ra gid ta. It is simply a question of bringing more and more people under God's dominion. The Bible tells us that the whole world is under the power of the evil one. So, ang tibuok kalibutan under gina sa anong buhat sa kaaway, no? 1 John 5:19, and this explains all the crime, grime, and slime, but as we evangelize and people accept the good news, isa may good news, ako'y good news, ang kingdom. Magsangyaw na bagid unya ta. Sangyaw na to, maingon dayon, magabugas ka ta ana, makakwarta ka ta ana. So mo accept ta na mga higala, bingon ta nga kabalo pa lang ka. Wala ko'y kuan diri kun dili. Good news, maluwas jud atong palag. Ayo lang pud ka open sa anak ko. Maingon sila ana, kay wa pa man sila kasabot ana. Sa ilang gisulti, pa man sila kasabot. Biya pud tagikan. Ano no? Sige ngon. More will be transferred from the dominion of the evil one and brought into the kingdom of God. So gikan siya sa nakuan siya diya sa kaaway, nalulong siya diya sa kaaway. So atos lang bitaron para pagpaduol sa Ginoo. Nya dahil ang Ginoo mo dominyo ni ana, unya dayon ato silang dalhon ba para sa kingdom sa Ginoo until the balance still in God's favor. Thus the work of evangelization and renewal is of utmost importance. In fact, it is crucial for people.
thus we need to take this work much more seriously. It will help us to recognize a few realities. An earthly pilgrimage. First, we are just pilgrims in this world. We are just passing through on our way to heaven. If so, then we ought not be invested simply in this life. All the great men of faith, Abel, Enoch, Noah, Abraham, had this attitude by acknowledging themselves to be strangers and foreigners in the earth. They showed that they were seeking a homeland. Hebrew 11:13 and 14. We should not be too busy with our own preoccupations, with our career, with simply pursuing the good life on earth. We should not get too deep into secular culture, into the world's pursuit of materialism and hedonism. People often invest so much of our lives, our themselves, trying to search for a better life in this world, when we should desire better. Desire kita better, no? Homeland, a heavenly one. So desire kita nga kita mo puyo ta og langit. Puyo ta sa langit, no? Nga bagong Jerusalem, bagong langit, bagong lupa. Puyo kita sa heavenly, sa langit. Hebrew 11 verse 16. What we need to do is not to invest in this life, but to invest for heaven. Atong invest sa heaven, how? By growing in holiness. So kinahanglan nga makaambit ta sa kuan si Ginoo ba? Kung siging kulong si Ginoo, pagbalaan ka mo kay ako balaan man. So dili imposible nga dili ka mahuli. Ano man? Practice na. Pagka maayo, pagka kuan ba inan. Kung ikaw pinadto nga palaway ka karon dili nga. Ano ba? Madlok ka. We need to strive for that holiness without which no one will see the Lord. Kung wala po kay paghuli daw, walay makakita sa Ginoo. Dapat si Jesus Christ makita sa itong kinabuhi. Ang pagkatawag bukas na nato, mga karakter na ito, mga kuan ba, mga dunot sa unang panahon. So ato nang hukason, mga dunot, o atong isulot ang bagong pagkatao. Mao ang karakter sa Ginoo, mao ang iyang fruitful of the Holy Spirit. Siyang nakakinayahan characteristics, fruitful of the Holy Spirit. Peace, joy, kindness, gentleness, holiness, self-control, humble, patience, no? Kanang usa. Siyam na. So, self-control. Dahanan na siya. Asam na ang self-control. Then, akasakasuko. Kanang nakasakalagot ba? Makontrol ni mo ba? Hindi na ka maglagot. Namin magbadlong ng Holy Spirit. Patuo ko ka. Kung sige yun, lamyon na po na yun ang garbo. Bisa pa na alkansiyan ka, kasi yung muna ng wakal sala. Waka nakasala. Di. Uminom na lang po ka. Kay Diyos minta sa kalinaw. Amen. Amen ba? Manukot na bang Ginoo ni mo anak? Kaya kung dili po kagpano, pakaulawan po ni mo ang Ginoo. Kung dili mo isulot ang 9 fruitful of the Holy Spirit. Sharing, so yun yung dali. Walay makakita sa Ginoo kung dili ta mausap. Ano yung if I change, everything changes. Naas yung palibot mausap na. If I change, everything changes. Hebrew 12 verse 14. How do we get to heaven? By becoming holy men and women. Sharing God's gift.
Secondly, sa day mo hang gift i-share. Secondly, we need to realize that we should look not just to our own welfare, but also for the good of others. We are to grow in holiness. Diba? Sa may kaayuhan, na ani mo, imo po di paambit nito sa uban na kinahanglan po ni ana nga good, no? So, mayuhi po sila. Mayuhi. Ana ba? So, moturok niya ang holiness. Not just for our own suk. Not daw. Dili kay permanente lang self. Dili kay inana. No. But so that we can be instruments that the Lord can use. We know that we belong to God. While the whole world is under the evil one. Ang whole world, under sa evil one. Muna nga nalte pulong sa Ginoo. 1 John 5:19. While we ourselves might be in a right relationship with God. Kinahanglan yung right ang atong relasyon nito sa Ginoo. Ano bang mainsakto ba? Atong relasyon sa Ginoo. Dili mahiwi. We should not forget the reality that countless others are still living under Satan's dominion. Pinalang kita nakabalo na ta. Dili ta magpa-dominion. Right now, as you are reading this, crimes are being committed, marriage are breaking up. Pinalang dili kita na mo-break up, no? People are leaving the church. People daw leaving buhi diya sa church. Mali, murag may mong patay diya sa church. Ay, di siguro mo grow, no? Kanang dili. Kanang kada. Kuan mo na amgi. Kuan, no? Pang kabigon sa, no? Mula hindi buta sabot na nang buhi. But the church has some effective ways of preventing such to happen. This is through the works of Spirit-empowered groups of ministry engaged in evangelization and renewal. So, mo rin nga mahog ang ingon nga kinalan nga buhi ang naa sa church kay mo evangelize lagi. Ay manubo lagi. Mamunga lagi ta. Mamunga o bunga nga malungkaron. Muna nga watay hunong po nga magkuan sila, mag-conquer sila ha. Magkuan na ay care group i-consolidate ana sila natay balik-balikan natay invited mga church, no? So yung ana sunod right now as you're okay, this is true. Through such work, thousands of conversions are happening. Thousands na lang atong convert sila. Di pa kayo ang ginawa na. Hardid. Criminal have reformed. Dome. Marriage have been saved and strengthened. Nominal or cultural Christians have returned to God. God has given us a gift which we need to share with others. Matthew 10 verse 8. Share the gospel sa Ginoo. Third, we need to realize the urgency of the task. Paul tell us that the world in its present form is passing away. 1 Corinthians 7:31. Many Christians feel that we are entering into the fullness of time. Perhaps if we are lucky, we will witness the return of the Lord in our lifetime. Of course, none of us knows when the end will come. Kita tanan, kabalutang ang end pa sa world. Come. No. Maabot na. Thus all the more we need to be prepared.
more prepared for the master's return. Atong master mo return na, mubalik. Luke 12:35-40. But the sad reality is that many people are not prepared. But the sad reality is that many people are not prepared. Sa realidad ba? Kasagaran do ang mga tao lagi mo prepare. Muna ikaw ako nagiluwas na sa Ginoo, muna musang yaw kita. Ma-explain pa nila. Huwag katong ng backslide. O katong Domingo, isira na mo. Kita wag siya ingon nga ba nga gikan pa sa kamay pang nga bata nagsimba nya naabot ang panahon bitaw ko na glory to God na marinyo to siya na mubisita gito sa church no glory to God nga panahon na ba nga mo turning back siya gid sa Ginoo mo turning back siya sa Ginoo. They are all around us, people close to us, our relative, our neighbor, our friend, our office mate. What will happen to them when they die or when Jesus returns and they are unprepared? Ikaw naka sa office mate? Naka sa office ba? Imit na imong kauban. Imit na. Sulti ang Ginoo maayo. Ang Ginoo na higugma nimo. Ayo pagpanguno. I tell you, brothers, the time is running out. 1 Corinthians 7:29. There is no time to lose. The task is orient. Our marching order. Finally, if all the above are still not enough to spur us to action, the fourth reality we need to recognize is that we are commanded to evangelize. Go therefore and make disciples of all nations. Matthew 28:19. This is Jesus' final instruction. It was given to the apostles but meant for us as well. We are to evangelize not only when we feel like it, not only when we have the time. We are simply to go and do it. Go and do it. Amen. Di ka makonsensya. Dili ka patulgon sa Ginoo. Kaya na mabuhat kita para sa Ginoo. Mintas, buhi pa ta. And if we do not, we will be punished. Dili ta mabuhat, natay punished. That servant who knew his masters will but did not make preparations nor act in accord with his will shall be beaten severely. Luke 12:47. What we need to become our slaves of Christ, doing the will of God from the heart. Kina mabuhat ta gikan gid sa atong kasing-kasing ba nga mabuhat ta para sa Ginoo. Kanang kinasing-kasing jo ba, no? Doing the will of God. Ako will of God na from the heart. Di ka gid sa atong kasing-kasing nga mabuhat ta para sa Ginoo. Ephesians 6:6. James puts it another way, but making the same emphatic points. So for one who knows the right thing to do and does not do it, it is a sin. No?
dili kinasing-kasing ato nga pagbuhat, no? Nya wa ta ni buhat sa right thing. Nya lain wala na to buhat ta ang right thing, so nakasala ta. And when we sin, what happens? We endanger our entry into heaven. Thus we might be growing in other aspects of our Christian's life and going in the direction of heaven. Okay na kuan gid ta ito sa panlangit-langit ba. But if we do not obey Jesus' command to evangelize, then we may not make it there. Dili ko na itong bubuhat, di ta mo obey sa sugo sa Ginoo. Sugo mo ko sa Ginoo, evangelize ta. Dili na sugo sa pastor, dili na sugo nila nga kuan, sugo na sa Ginoo. Muna nga mo tuman ta kanang nilakaw ta, tuman ta sugo sa Ginoo. We may not make their disobedience to God's command, selfishness with God's gift, not sharing with others, failure to love our neighbors, as ourselves. Failure good, dili ka musulti, so mo galingon ngadto nila, imo ko galingon dili nimo isulti. Bay sa kingdom sa Ginoo, imong dalhon ba imo ko galingon ngadto sa imong neighbor? Musulti ka nga Ginoo maayo, ang Ginoo maunay naghatag o kaluwasan ang Ginoo. Manay good news ang Ginoo atong maluluwas. These are not pleasing to the Lord. Why does God give us such a burden? Paano ka tayo anong namay kabugaton, no? Why can't we just have a nice, comfortable Christian's life? Tawag sa iyong ba nga Kristohanon, okay ka ini nana nga dili uy, kung dili naagi kabugaton, naagi problema ba mo na yung dikta exempted ba sa atong mga problema ba, because much will be required of the person instructed, with much and still more will be demanded of the person entrusted with more. Luke 12:48. God has given us so much new life in Jesus, stronger marriage and family life. Ang gikuan sa Ginoo, stronger nga marriage na magkinabuhi na atong pamilya ba na stronger, dili makawatak-watak. A community of supportive brothers and sisters God out of love for us has entrusted to us His precious work of proclaiming the good news to others. Not to respond would be a failure in our love for Him. Ay, wala na pag-response, no? Ma-failure jud the world for Christ. Ang kalibutan iyan jud sa Ginoo. And so God calls us to the task of evangelization. So na, and so God call ang tanan gitawag na ay task ba evangelize. Every true Christians must participate in this task. So ikaw nga Kristohanong, ako ikaw gipiling unas Ginoo, giluwas unas Ginoo, na atay task in tangon magsangyaw ta. We are to evangelize in our day-to-day environments, our relatives, our neighbors, and social circle, our co-workers in the office of factory. Our mission is to win the world for Christ. Ano? Kasi nasa ka nag-work, dili gini maiwagtang ang pulong sa Ginoo sa imong baba. Dili jud ka abukha na ba abukha good news kingdom sa Ginoo. So kana pa lang pud sila nga wala pa namuhat diya sa Ginoo. Ikinalang pa nag-teaching, ikinalang pa na sila og muldahonon pa pud na sila. So
di lang po na nato sila pugson isa no, kana bitawng bag-o pa nang alagad sa Ginoo. Unya, excuse, unya ato lang sana sila i-process. I-process nila sa nato sila kanang sila na gyud mo yung kuan sa ilang kagalingon ba kay gitawag siya ingon nga maubitang nga ang mabitan nimo uban gid ang fivefold ministry: pastors, apostles, teachers, na prophets, na usa mag-evangelism. Kana silang lima kinala na sa church kay walay pag-teaching. Magitaw sing namang gi-teacher lain pa ng pastor ba. Muna gitaw sing nga Holy Spirit University nga naman kay kinala na na lima. Siguro ang mga pastors nini kay balog yun kinala na lima na ay gini pagtudlo mo bitang na teacher lain ba ang pastor gisiparit ba namo nang nailima kinala kanang lima na ana sa church aron mustrong atong pag-evangelize step by step. Kay pilion ra pod ang katong tawo nga naipeskwelahon dili ang tanan na mo nang naikulilat pero kinahanglan jud ang tanan pa eskwelahon ang tanan gid mo strong. Mahadlok in taon na sila ani ha, mahadlok in taon na sila isalin in taon sa mga kuan na wala sila mga idea. Basta ni ikaw siguro nagatudlo kag kuan mahadlok sad ka primero inana lahi-lahi bag level mo bitan na ipag-eskwela kan tudluan siya unsa pag-submit unsa ang pag-obey. Mahadlok in town unsa ang pag-istorya wala may ka-istorya agi ko na mudi man ang pastor o ingon nga kanang sige magsangit ang dughan in town na no magkubo-kubo kay walay idea unsaon man na muna nga naagid na ang lima ya kinalan po ang kanang gipang tudluan mo submit gid na siya sa mga pastors mo submit gid na ang mga members dili gid na magsupak-supak. Sige na magsupak-supak submit gid sila sa mga nitahod sila tahod gid na sila sa mga nitahod sa Ginoo. Dili ginawa doon kung mo ay kay naka-eskwela ka mo overpower po kasi imong pastor dili mo submit gyud ka mo umpi gyud ka dili gid nimo wadon ang imong pagtahod ngadto sa imuha nga kuan kaysa ni ubi ka sa Ginoo na matiknikan kag magsupak-supak ka sa imuha nga pastor mga magbalantay nang tahod kita sila mga magbalantay gawas lang ko na ay mga sitwasyon mga dili maayo no nagkinahanglan gid si tulon gud nang dili maayo nga mga sitwasyon dili kay palalaon masikuan man nina sa mga istoryahon gyud indot na siya kay aron ma peace mind dili polluted mind ana jud no ana no so mana siya na kuan
dili ba na lalim gyud pod magsangyaw yaagi sad na nako ang akong dughan nagkubo-kubo mawa na lang no ng akong iistorya kaya ang nagpalabi ang kakubo-kubo sa dughan ano dili ba na lalim pero gi-challenge tas Ginoo na naman tay mga idea so ana siya sunod what we aim for is to have countries where the God is not money. Kanang God ba nga gamay kay nga chiba. God is not money. Career, power, self-indulgence, or the like. Where the land is inhabited by people whose God is the Lord. Only then will people experience peace, unity. Well-being only then will countries be able to get rid of crime, grime, and slime. Only then can we all exalt just like the psalmist, the happy, the nation whose God is the Lord. Nana sa malipayon gid ang nasod kung ang Ginoo mao ang Lord. Mo si Jesus, no? Jesus Christ na siya saram na itong Ginoo. So ana lang no pagdasig kinalang gid kung naana ang fivefold ministry kinalang mo submit gid una sa tanan kinalang mo submit gid sa pastor no? Kini silang tanan ba kining upat ani mo submit gid sa pastor mo submit gid sa magbalantay ba kaning upat na amini sa church mo submit gid sa magbalantay ana gid ba siya gid ang mubarog dili kay sila ang mubarog ana kun dili ana siya gid ang mubarog ang magbalantay siya ang tingog niya mo'y masunod dili ang kini musubmit gid ni siya sa magbalantay ana lang God bless.